Hi Sir Kira. May ibabahagi lang po ulit akong karanasan namin ng partner ko. Recently lang po ito. Live-in po kami ng partner ko. At marami po kaming pusa. Higit 10 po ang pusa namin. May mga kittens, young adult, at mga adult na talaga. Noong nakaraang December, napagpasyahan po naming lumipat na ng bahay at magbukod na kami ng tuluyan. Nakatira lang po kasi kami sa kamag-anak ng partner ko. Inoccupy po namin yung isang kwarto na may malawak na terrace. Sapat lang para makapaglaro at makapaghabol-habulan yung mga pusa namin. Pareho naman po kaming may trabaho at tingin naman namin ay kakayanin namin yung expenses buwan-buwan. So ito na nga, nakahanap po yung partner ko ng studio type apartment. Condo style siya at pet friendly. Hindi rin siya kalayuan mula sa tinirhan namin. Siguro mga ilang kalye lang ang pagitan. Medyo may kamahalan siya para sa isang studio unit. Pero kaya naman namin. Nakailang bisita din kami sa unit nun bago kami tuluyang nakalipat. Tinatansya po kasi namin noon kung kakasya ba yung mga gamit namin. At yung mga pusa syempre. Mas maliit nga lang yung unit na yon kumpara sa tinirahan namin. Pero para sa amin, okay na din yun at desidido na talaga kaming magbukod noon. January 2, nakapaglipat na kami. Paunti-unti naming naayusan yung unit. Ang sarap lang sa pakiramdam na nakapagbukod na rin kami. Binibisi-bisita rin kami ng mga kaibigan namin doon. Isang araw, mga bandang hapon po yun, pauwi pa lang ako sa unit. Nasa bahay lang po yung partner ko noon since permanent work from home siya. Pag uwi ko, dumating din po pala yung pinsan niya at yung girlfriend nito. Hindi ko na maalala kung paanong napunta ang usapan namin doon. Basta sinabi po ng pinsan niya na akala daw niya kanina pa akong nasa bahay. Akala daw po niya naka-work from home ako nung araw na yon. Ito, hindi sa nananakot ako Pero narinig ko kasi yung tawa mo kanina habang naka-video call kami. Tapos tumingin pa si pinsan. Kaya akala ko talaga kanina work from home ka ngayon. Sabi ng pinsan ni partner. Nagulat po kami sa sinabi niya. Pero binaliwala na lang po namin at tinawanan na lang. Hindi naman kasi ako madalas makaramdam ng kakaiba, lalo na makakita. Kaya binaliwala na lang namin yon. May mga pagkakataon din naman na naiiwan akong mag-isa sa unit namin. Pero wala naman akong kakaibang nararamdaman, maliban na lang sa partner ko. Panggabi po kasi siya at nabanggit niya sa akin na may mga pagkakataon daw na nakakarinig siya ng katok mula sa main door ng unit namin. May nangyari pa na nakita niyang may pumipihit ng doorknob. Kinuwento lang sa akin yun ng partner ko at sabi pa nga namin na baka namali lang ng apartment o di kaya nalito lang yung ibang tao. 1 o 3 beses na naranasan yun ng partner ko. Pero gaya ng sinabi ko, binaliwala lang namin yun. Pero hindi rin naman namin maitatanggi na may iba na rin talaga dun. Kasi alam naman namin kung may darating kaming kaibigan. Kasi nagme-message naman muna sila sa amin bago sila pumunta sa unit. Makaraan ng 1 buwan, dito na nag-iba ang ihip ng hangin. Sunod-sunod na nagkasakit ang mga pusa namin. Araw-araw kaming nagpapainom ng mga gamot sa kanila. Monitor, deep cleaning sa unit, vet visits. Dahil magkaroon lang ng sintomas yung isa, delikado na yung iba. Halos wala kaming maayos na tulog at kain noon. Sabayan pa ng trabaho namin. Pero ayun at namatayan pa din kami ng mga pusa. Stress na kami that time. Umabot na sa puntong nagbe-breakdown na ako dahil sa stress at sa halo-halong pagod. Nagkakaroon na rin kami ng disagreement at away ng partner ko. At siguro, ito na yung worst na na-experience namin ng partner ko.
Naaalala ko pa. Inaya ko munang lumabas ang partner ko noon. Sabi ko, kain muna tayo sa labas. Ayain natin sila. Yung pinsan niya at yung girlfriend. Para naman ako makapagpagpag kami ng stress. Sa point na to, kinukonsidera na namin na bumalik na muna sa bahay ng kamag-anak niya. First time ko lang naramdaman yung bigat ng unit. Mabigat para sa akin dahil nga sa nangyayari sa mga alaga namin. Narealize ko din na yung ibang pusa namin wala talagang sakit. Parang nasa stress na rin sila dahil sa estado namin. Doon ko lang din napagtanto na naa-absorb pala talaga ng mga pusa ang energy ng tao. As a cat owner, mapapansin mo talaga yung changes ng behavior nila. Magkaroon lang sila ng unusual actions, alam mo na agad na may mali. Dito namin na-realize kung gaano kabigat yung sitwasyon namin noon. Pagka-uwi namin sa unit noon, ay nagkwentuhan muna kaming tatlo ng partner ko, pati ng GF ng pinsan niya. Bigla kong naalala yung panaginip ko noon. Naikwento ko na to sa partner ko at ikinuwento ko ulit that day. So ganito kasi yan. Kasama ko yung partner ko sa bahay ng lola ko noon sa Antipolo. Nasa sala kami noon. Ang weird nga eh. Naging intimate kami noon at may nangyari sa amin habang nasa sala. Excuse lang po sa mga nakikinig. Medyo SPG po. Nakapatong po ako sa partner ko noon habang nakaupo siya. Bale ang POV ko po is yung likuran ng partner ko. Nagulat ako kasi nakita ko yung dati naming kasambahay. Si Ate Rose. Nakatingin siya sa amin. Hindi nga eh. Nakasilip siya. Ang nakakaloko pa doon, nakilala ko siya. Kahit na mata lang niya yung nakikita ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung galit. Ramdam na ramdam ko pa yung panggagalaiti ng mga mata niya. So fast forward po sa panaginip ko na yon. In-approach ko si Ate Rose. Nasa malawak na open parking kami nun. Parang sa labas ng bahay. Garahe, parang ganun kalawak. Ang weird kasi alam kong mula sa loob ng bahay ay lumabas lang ako. At yung itsura ng labas ay parang business district. Parang BGC ganun. So kausap ko nun si Ate Rose. Yung background ni Ate Rose ay sa likod ng bahay at kalsada. At may mga tambay pa nga sa labas. Nagsorry ako sa kanya nun dahil nga sa nakita niya. Ewan ko pero parang pakiramdam ko may pagtingin siya sa partner ko na dapat manghingi ako ng tawad sa kanya dahil sa nakita niya. Habang kausap ko siya, diretso lang siyang nakatingin sa akin. Sa mga mata ko to be exact. Nakatitig lang siya. Tapos nakangiting nakakagago. Naging uncomfortable na ako nun. Not until may narinig akong reporter sa tabi ko. Ewan ko, ang blurry ng paligid ko. At hindi ko maintindihan yung sinasabi ng reporter. Basta ang naririnig ko lang, malakas na hangin. Pagkasabi niya nun, nagulat ako dahil may biglang malakas na hangin ang dumaan. Dahilan para bahagyang umangat yung umaandar na bus at tinumbok nito yung mga nakatambay sa likuran ni Ate Rose. Nagkagulo yung mga tao. Sunod-sunod yung mga truck at kotse na nagbungguan sa likuran ng bus. Natatakot na ako nun. Hanggang sa mapatingin ulit ako kay Ate Rose. Nakatingin pa rin siya sa akin habang nakangiti. Wala siyang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. Talagang diretso lang yung tingin niya sa akin habang nagkakagulo na yung iba. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon, Sir Kira. Malakas kasi ang pakiramdam ko na may kahulugan talaga yung panaginip ko na yon. Lalo na kung bit-bit ko pa rin yung nararamdaman ko sa loob ng panaginip ko hanggang sa paggising ko. So bali ayun na, naikwento ko na sa kanila.
At kinilabutan kami nung kasama namin that time. Kasi actually habang kinukwento ko sa kanila yon, na-realize ko din na baka may nag-i-evil eye sa amin. Ewan, babae, parang may inggit. Hanggang sa naisipan namin na magpatawas. Hindi kasi naniniwala ang partner ko sa ganito, pero nakumbinsi namin siya nung araw na yon. Wala naman kasing mawawala kung susubukan namin. Umalis siya agad at kaming dalawang babae na lang ang naiwan sa unit. Nagkwentuhan lang ulit kami. Inaantay namin na makabalik yung partner ko. Mag-iisang oras na noon. Nakabalik na si partner. Agad kong tinanong kung anong nangyari. Tama ba na may nag-i-evil eye kaya ganun na lang ang nangyayari sa amin? Pero nagkamali kami. Walang taong may inggit. Walang nagmamata sa amin. Walang nag-i-evil eye. Sa hindi inaasahan, may iba pa pala kaming kasama sa unit. Sabi sa kanya, babae raw yung entity. Hindi man lang sumagi sa isip namin yun. Nagkatinginan kami ng kasama ko. Hindi namin alam kung ano bang dapat naming maramdaman. Nalaman namin na ayaw nun sa mga pusa namin. Maingay daw, kaya ganoon ang nangyayari. Kaya naman sa parehong araw, napagdesisyonan na naming umalis na agad. Sa isip-isip namin, hindi pwedeng masunod siya sa gusto niya. Iisa-isahin niya mga pusa namin? Hindi pwede. Hindi kami papayag. Isasalba namin sila. Kahit pagod na, pinilit naming maghakot at makalipat na agad. Habang nag-aayos kami ng gamit, umakyat yung guard sa unit namin at balak pa kaming pigilan. Hindi kasi pwede yung ginawa naming agarang paglipat at ipiniliwanag naman ng partner ko yung nangyari. Ikinuwento niya yung mga nararanasan namin. Laking gulat namin na kahit yung guard, kinumpirma na mayroon daw talaga sa building. Hindi lang sa mismong unit namin. Minsan nasa first floor o sa second floor. Pero madalas na nga sa third floor, which is yung area namin. Oo nga pala, sabi nung magtatawas sa partner ko, yung nauna raw na tumira sa unit na yon ay magpartner din at madalas ding mag-away. Kaya laking gulat namin nung mabanggit din yun ng guard. Tugma yung sinabi nilang dalawa. Ang mali lang din namin kasi, hindi namin naitanong kung gaano nakatagal na bakante yung unit. Kaya yun na nga, pinilit na namin na makalipat na rin agad. Habang naghahakot pa kami ng gamit, may malakas na kumalabog sa fourth floor. Hindi na namin chinek pa kung ano yun, pero mukhang pintuan na kinalabog. Yung guard na ang nag-check at ang sabi niya, wala naman daw tao sa unit pero mula daw sa loob yung kalabog. May nabanggit din yung isa sa mga lalaking tumulong na maghakot ng mga gamit namin. Nung papunta pa lang daw sila, lumagpas yung isa niyang kasamahan. Nasa bandang dulo na daw kasi siya ng kalye. Ang sabi naman nun, sinadya niyang lagpasan yung unit dahil ang bigat daw sa pakiramdam. May isa pang nabanggit yung kamag-anak ng partner ko na pinagbantay namin ng pusa nung minsang nagbakasyon kami. Sabi niya, hindi raw siya makatulog ng dire-diretso dahil maya't maya daw na may kumakatok ng paulit-ulit at may pumipihit daw ng doorknob. Which is kapareho ng na-experience ng partner ko. Sa pagkakaalam ko, sa akin lang naman ikinuwento ng partner ko yun. Kaya talagang kinilabutan kami nun noong nagtugma yung kwento nila. Bago pa kami tuluyang umalis sa unit, nagsalita kami ng partner ko. Aalis na kami. Pasensya na at nagambala ka namin. Huwag mo na kaming sundan at lalong huwag mo nang gagalawin ang mga alaga namin. Iiwan na namin tong unit sa'yo. After ilang weeks,
Nagsettle na kami dito sa bahay ng kamag-anak ng partner ko. May mga pusa din kaming hindi na talaga kinayanan at bumigay na talaga. Nakakalungkot pero ang importante, may naisalba kami. May mga pusa din kaming ipina-adapt na lang sa ibang kamag-anak. Naisip ko nga din na magpatawas. Sabi ko sa partner ko, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano bang dapat na itatanong ko. Pero malakas ang pakiramdam ko na kailangan ko ring magpatawas. At ayun na nga, nagpatingin din ako. Turns out, nasundan ako nung entity. Naklens naman ako. At sana lang, okay na ang lahat. Nagdasal din ako kasi tama din ang observation ng partner ko. Simula kasi nung hindi na kami nakakapagsimba, nagkanda leche-leche na kami. Naisip ko nga din na baka ganun nga ang gustong mangyari sa aming dalawa. Pag-awayin kami katulad nung naunang umupa doon sa unit. Mabuti na lang talaga at mas matatag kami at malakas ang tiwala namin sa isa't isa. At isa pa, ano ba talagang ibig sabihin ng naging panaginip ko? Somehow, related ba to sa nangyari? Isa pa, mahirap din pala no? Kapag hindi ka fully aware o mahina ang pakiramdam mo sa mga ganong bagay. Kumbaga, mahina yung senses mo kapag may ibang entity. Iisipin mo na lang talaga na wala lang yon. O kaya, guni-guni lang. Sa totoo lang, mahirap mawalan ng alaga. Sinasabi ko na nga lang na baka prinotektahan nila kami, na baka sinalo nila kaysa kami pa ang mag-suffer. Ayun lang po muna Sir Kira. Sa susunod po ulit, sana maisama pa rin ito. Good morning Sir Kira. Pa-share po ng story. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aris. Nangyari to nung lumipat ako sa isang bed space sa Sampaloc. Alam niyo naman yung mga paupahan doon. Yung parang lata ng sardinas yung liit ng kwarto. Tapos 8 tao kayo sa loob. Ang amoy, combination ng pawis, Lakimi spicy labuyo at downy na hindi natuyo ng maayos. Yung pwesto ko doon sa may dulo, katabi ng bintana na ang view lang ay yung pader ng kabilang building. Yung electric fan nga namin, yung number 3 niya, parang hininga lang ng pagod na aso. Doon ko naramdaman na may kasama ko. Pero hindi naman siya yung tipo na lilitaw sa harap mo na duguan. Unang gabi ko pa lang, habang sinusubukan kong mag-review para sa exam ng accountancy, nakaramdam na ako ng bigat. Alam niyo yung feeling na may nakatitig sa likod niyo? Yung naninindig yung balahibo mo dahil sa takot? Na parang may unti-unting tumatabi sa'yo pero hindi mo nakikita. Init na init ako noon habang nagre-review ko. Pero nakaramdam ako ng lamig sa kaliwang braso ko. Na hindi naman galing sa hangin. Para siyang basang-basahan na idinikit sa balat mo. Tumingin ako sa gilid. Wala naman akong nakita. Pero sa peripheral vision ko, sa gilid ng mata ko kung saan medyo blurred na ang paningin ko, may naaaninag akong anino. Nakaupo siya sa may monoblock na upuan. Isang matanda. Payat na payat ito. Nakasandong dilaw. Humarap ako sa direksyon nito. Wala. Ibinalik ko ang tingin ko sa libro. Ayun at nandun na naman siya. Naaaninag ko na naman yung matanda. Imbes na matakot, naisip ko, gago naman. Kailangan ko yung upuan na yan eh. Diyan ko papatong laptop ko. Siguro dahil sanay na rin ako. Mas takot na ako sa realidad kaysa sa mga multo-multo na yan. Mas takot akong bumagsak yung grades ko at mawalan ng pambayad sa renta.
Yung second week, medyo mas lumala na ito. Hindi na lang siya basta anino. Naririnig ko na rin siyang humihinga. Pero syempre, hindi yung normal na paghinga. Para itong hirap na hirap huminga. Yung tunog, yung parang hinihika. Isang madaling araw, mga around 2 a.m., nagising akong nanlalagkit sa pawis ko. Yung mga kasama ko sa kwarto, kanya-kanya ng hilik. Pero ibang tunog ang nagpagising sa akin. Tumingin ako sa may gilid ng bed ko. At tama nga ang hinala ko. Merong paulit-ulit na gumagalaw sa monoblock at papalapit ito sa akin. Inuusog yun ng matandang nakasando. Doon ako medyo kinabahan. Kinuha ko yung phone ko. Bala ko sanang i-video. Pero biglang parang hindi ko maigalaw ang kamay ko. Para bang may nakahawak dito na malamig na kamay at pinipigilan ako. Tay, medyo nanginginig yung boses ko. Pero bad trip talaga ako nun. Tay naman, maawa ka naman sa akin. May pasok pa ako ng alas 8 eh. Wag mo na akong guluhin. Pagkasabi ko naman noon, ay tumigil na rin naman yung upuan. Yung matanda, dahan-dahang tumingin sa akin. At sa pagkakataon na yun, kitang-kita ko na siya. Hindi siya yung mukhang multo o kaluluwa o white lady na tagusan ng tingin. Mukha siyang totoong tao. Pero yung balat niya, mukhang papel na nilamukos. At yung mga mata niya, walang itim. Purong kulay abo lang ito. Amoy siyang lumang cabinet na hindi nabuksan ng matagal na panahon. Nakalimutan na nila ako. Dinig kong sabi ng matanda na pabulong. Yung boses niya, parang pinupunit na karton. Sino pong nakalimot sa inyo, Tay? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Itinuro niya lang yung pader na katabi ng kama ko. Kinabukasan nun ng umaga, tinanong ko yung caretaker, si Aling Nena. Yung mukha pa naman ni Aling Nena, parang laging nakakaamoy ng utot, laging nakasimangot. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy nun. Diretsahan ko siyang tinanong kung sino ba yung dating nakatira sa kwarto namin. Tumingin siya sa akin ng matagal. Wala. Bakit? May nararamdaman ka ba? Sabihin mo na lang. Huwag ka nang gumawa ng kwento para lang makahingi ng discount. Naku, hindi po. Yung dati pong nakatira doon, yung matandang lalaki po ba? Sabi ko sa kanya. Nakita kong namutla yung mukha ni Aling Nena. Napatigil siya sa pagwawalis. Sabi niya, paano mo nalaman yan? Nakikita ko po kasi siya. Nandun po siya sa may upuan ko gabi-gabi. Lagi niya po akong ginugulo eh. Hindi ko na nga lang po sana papansinin eh. Kaso makulit po kasi talaga. Sabi ko sa kanya, para malaman niyang dismayado ako sa pwesto ko. At para alam niya na may alam din ako. Dinala ako ni Aling Nena sa labas. Doon siya nagkwento. May 5 taon na raw ang nakakaraan. May nakatira daw sa pwesto na yon. Isang construction worker. Si Mang Berting. Wala siyang pamilya. Walang bumibisita. Hanggang isang araw, nung kasagsagan din ng summer, biglang hindi na lang daw siya lumabas ng kwarto. Akala nung mga kasama, natutulog lang. Tapos nung ginigising na raw ito nung isa, doon nila nalaman na wala na itong buhay. Inatake raw pala habang natutulog dahil sa sobrang init. Ang malungkot nga lang daw doon, dahil nga walang kilalang kamag-anak, basta na lang daw ito inilibing. Yung mga gamit nito, itinapon na lang daw.
Nung hapon, pagkagaling ko sa school, umakyat akong pagod na pagod. Gusto ko sanang matulog na lang. Pero nakita ko na naman siya. Nandoon at nakaupo sa upuan ko. Nakatitig lang sa pader. Nakaramdam ako ng lungkot nun. Lalo't alam ko na ang kwento ni tatay. Bumaba ulit ako. Pumunta ako sa 7-Eleven sa kanto. Bumili ako ng pansit canton at isang malamig na coke. Pag-akyat ko ulit, bit-bit ko na yung lutong pansit canton. Inilapag ko yun sa may upuan, sa tabi ni tatay. Tayo, sensya ka na ha. Pansit canton lang muna. Pero masarap naman yan. Kain na muna ho kayo. Naupo na muna ako nun sa higaan ko. Nag-cellphone. Nakikita ko sa gilid ng mata ko na gumagalaw si tatay. Pero hindi niya kinain yung pagkain. Siyempre. Pero yung bigat sa kwarto, biglang nawala. Yung kakaibang lamig, parang naging normal na hangin na lang din. Sa totoo lang, hanggang sa umalis ako sa dorm na yon, after ng graduation namin, ay nandoon pa rin siya. Minsan nakikita ko rin siyang nakaupo lang. Pinapanood akong mag-aral. Tapos 'di ba yung electric fan namin? Kahit naka number 3 lang sobrang hina. Minsan pag natutulog na ako, mararamdaman ko na parang ang lakas-lakas ng buga ng hangin nito. Minsan parang ang lamig din ng hangin na nanggagaling doon. Hindi siya yung tipo ng multo na nakakatakot. Isa lang siyang malungkot na kaluluwa na ayaw pa ring umalis dahil wala siyang mapuntahan. Kaya sa mga nagsasabi na gift ang third eye, ewan ko lang ha. Pero kayo, subukan yung araw-araw na makakita ng mga taong burado na sa mundo pero nandyan pa rin at ayaw umalis. Nakakapagod po siya. Kasi sa totoo lang, parang wala ka namang pwedeng gawin para sa kanila. Ang kaya mo lang gawin, i-acknowledge na nandyan sila. Yun lang po, back to work na ako. Yung boss ko kasi, mas nakakatakot pa sa multo pag nagalit. Salamat po kung mababasa itong kwento ko. Hi Boss Kira, magandang gabi po. Ako po ulit ito, si Angela ng Davao. Yung nagkwento ng karanasan ng papa ko nung hinabol siya ng pugot na ulo. Kumusta sir? Pasensya na at bigla akong naging inactive sa pakikinig. Pati na rin sa horror community. Marami kasing nangyaring hindi maganda since 2024. Isa pa, pinagbawal po sa aming Christian church ang pakikinig at panonood ng mga nakakatakot. Yes po sir, isa na po akong Christian Catholic. Nag-decide po ko dahil sa mga nangyari sa akin. Kabilang na doon ang pagsusuicide thoughts ko, lalo na nung last year. Pero kahit hindi na ako active na listener, sa channel mo man o sa ibang mga channel, ay gusto ko pa rin ibahagi itong nakakatakot kong karanasan. Kahit papaano kasi, naka-move on na ako. Itong storyang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay patungkol sa biglaang pagkamatay ng mama ko dahil sa hip bone fracture. Naoperahan na siya, pero the following day after ng dialysis niya, biglang hindi na siya makahinga. Hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay na nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na pagdurusa at sakit. Ang taong inalagaan ko, ang taong dahilan ng hindi ko pag-aasawa dahil ayoko siyang iwan na mag-isa sa ganoong sitwasyon. Marami pa sana akong plano para sa kanya, pero sa isang iglap lang, bigla siyang nawala. October 11, 2024. Malapit nang maghating gabi nung mangyari yon sa ospital. Sa sobrang sakit, hindi ko alam kung anong sunod kong gagawin.
Kaya nakituloy na muna ako nung gabing yon sa bahay ng pinsan ko. Hindi kami nakatulog magdamag. Nag-usap lang kami ng pinsan ko ng kung anong mas mabuting gawin habang nasa morgue pa ang bangkay ni mama ko. Kinabukasan nun, dumating yung isa kong pinsan. Kasama niya yung kanilang nanay, kapatid ng mama ko. Hindi muna namin ikinuwento kay auntie kung anong nangyari. Ayaw naming mabigla siya. Nung gabing yun, ako at yung dalawang pinsan ko at si auntie ay nasa second floor. Samantalang yung pamangkin ko ay nasa ikatlong palapag. Tulog na kaming lahat nun nang bigla akong naalimpungatan nang marinig kong may nagtatakbuhan sa tabi lang namin. Kahoy po kasi yung sahig nila, kaya malakas yung tunog ng mga yapak na nagtatakbuhan. Akala ko nun yung mga pamangkin ko yun. Hindi naman na bata yung mga yun. Tapos narinig ko yung dalawang pinsan ko na nag-uusap. Sabi nung isa, "Andyan na naman sila." "Sinong sila?" "Wala namang tao ah." Sabi nung isa kong pinsan, "Hayaan mo na yan sila. Huwag mo na lang pansinin." Lahat yun habang patuloy pa din naming nadidinig yung mga takbuhan sa second floor, sa tabi lang ng higaan namin. Yung isang pinsan ko, sabi siya ng sabi ng "In Jesus name, in Jesus name." Saka naman ako nagdilat ng mga mata. Tinignan ko kung yung dalawa ba yung nagtatakbuhan. Tapos nun, doon biglang nawala yung mga yabag. Nagkatinginan kami ng pinsan ko. Parang nagulat kaming dalawa. Nagtatanong kung sino o ano ba yung mga nagtatakbuhan na yun. 5 days ang naging lamay sa bahay nila ni nanay bago ang araw ng libing. Nung mga gabing yun, shifting kami sa pagbabantay. Nung isang gabi, yung dalawang pinsan ko ang nagbabantay sa lamay. Kami ng pamangkin at auntie ko naman nakatulog na. Habang silang dalawa ang nagbabantay, yung isang pinsan ko, napatingin siya sa labas. Kasi parang may malaking nilalang daw na dali-daling lumabas sa kanilang bakuran. Kaya naman dumantay silang dalawa nun at dapat ay walang makatulog sa kanila. Pangalawang incident sa lamay ni mama. Meron daw kumatok sa loob ng kanilang banyo na napakalakas. Imposible raw na may tao pa doon ng time na yon. 2:00 na kasi ng madaling araw daw yun. Nilibing ang mama ko noong October 19, 2024. Halos gumuho ang mundo ko noon. Maraming nakiramay sa akin. Madami din namang idinaan sa biro na panahon na raw para maghanap ako ng partner. Pero hindi ko iniisip yun lahat. Ang priority ko noon kung ano ang mga susunod kong gagawin. Sa loob ng 40 days, hindi namin pinapatay ang ilaw sa gabi kapag matutulog na kami. Kaya okay lang. Isang madaling araw, siguro mga bandang 4:00 yun. Napabangon ako sa higaan para umihi. Pagkatapos kong mag-CR, bumalik na ako sa higaan kasi may trabaho pa ako ng 10:00 ng umaga. Pero pagbalik ko, hindi agad ako nakatulog. Hinilot-hilot ko muna yung tuhod ko. Medyo sumasakit kasi dahil sa lamig. Habang naghahaplas ako sa aking paa, biglang may sumitsit sa akin. Hindi yun galing sa labas ng bahay, kundi nasa loob mismo. Sa may bandang madilim na area nang gagaling yung sitsit. Hindi ko yun nilingon. Dahan-dahan na lang akong humiga nun at bumalik sa pagtulog. Mga after 2 weeks, November 3, bigla akong nagkaroon ng chicken pox. Grabe, para akong sinakluban ng ewan. Mula sa pagluluksa sa pagkawala ni mama hanggang sa pagkakaroon ng chicken pox. At tumagal yun ng 15 days. At sa awa naman po ng Diyos, hindi naman ako pinabayaan ng pinsan ko.
Ikinuwento ko rin sa kanila yung tungkol sa narinig kong sitsit. Sabi ng pinsan ko, may mga kababalaghan daw talaga sa bahay nila. Alam ko pong hindi masyadong nakakatakot tong kwento ko. Pero sana may mapulot ding aral ang mga viewers. Kailangan lang po nating magpakatatag sa buhay. Lalo na kung biglang may mawawalang miyembro ng pamilya natin. Ang masasabi ko lang, hanggat nandyan pa sila, ipadama mo sa kanila at ibigay ang lahat-lahat. Nang sa gayon, kung mawawala man sila isang araw dito sa mundo, hindi tayo magsisisi sa bandang huli. Salamat Boss Kira, more power po sa channel ninyo. Gusto ko lang sabihin na kahit debotong Kristiyanong Katoliko na ako, nakasubscribe pa rin naman ako sa channel ninyo. Sa mama ko po, kung nasan ka man ngayon ma, mahal na mahal kita. Sana masaya na kayo ni Dad. Alam kong matagal na panahon kanyang hinantay para magkasama ulit kayo sa kabilang buhay. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Boss Kira, kung mabasa niyo man po ang kwento kong ito, ay sobra ko itong ma-appreciate. Thank you po again and God bless. Ako po si Liza. Silent listener niyo po. Isa kayo sa mga paborito kong pakinggan sa Spotify habang ako ay nagtatrabaho. Nakakatanggal ng antok ang mga kwento ninyo. Matagal ko nang pinag-iisipan na sumulat sa inyo. Kaso hindi ko alam kung paano sisimulan at first time ko lang din kasing gagawin. Anyway, masyado na pong mahaba ang intro. Ito pong first experience ko ng sleep paralysis ay nangyari noong 2007 sa trabaho ng mama ko. Medyo bata pa ako nito, kaya hindi ko pa alam na sleep paralysis pala yung nangyari sa akin. Bale, Saturday noon at isinama ko ni mama at ang bunso kong kapatid sa trabaho niya. Inaalagaan niya yung mga anak ng tita ko. Gabi na noon at patulog na kami. Yung apartment ng tita ko ay up and down po na bahay. Yung mga alaga ni mama nung time na yon natutulog na sa taas. At kami naman sa sala natulog. Natulog ako sa sofa nila. Tapos si mama at yung kapatid ko nasa lapag. Nakatulog na ako nito nang may marinig ako na parang bata. Yung feeling ko nito, tulog ako pero gising yung diwa ko. Tapos hirap akong makahinga. Yung bata, akyat baba sa hagdan. Tapos uupo siya nang nakahawak sa railing ng hagdan at titingin sa akin. Akala ko nung una, anak lang ni tita yon na naglalaro. Pero imposible. Madaling araw na kasi noon at tulog na ang lahat. Nakita ko rin si mama at yung kapatid ko na mahimbing na rin ang tulog. Unti-unti kong nakita yung mukha ng bata. Mahaba yung mga ngipin niya. Malaki yung mga mata. Paulit-ulit siyang akyat baba sa hagdan. Natatakot na rin ako nung time na yon. Sinusubukan kong abutin si mama para sana gisingin. Pero hindi ako makagalaw. Tinatawag ko din siya. Pero hindi rin ako makapagsalita. Nang tignan ko ulit yung bata sa hagdan, nakita kong nakatayo na siya sa baba at nakatitig sa akin. Palapit siya ng palapit. Umiiyak na ako nito. Tinatawag ko pa rin si mama pero hindi talaga ako makapagsalita. Pilit ko ring iginagalaw ang katawan ko pero hindi ko talaga magawa. Napapikit na lang ako ng madiin nun at pagmulat ko ng mga mata ko, malapit na sa mukha ko yung mukha ng bata. Nakangiti ito ng nakakatakot. Pumikit na lang ulit ako at nagdasal. Pilit kong ginigising ang sarili ko. At sa muli kong pagmulat, wala na yung bata. Nagising na talaga ako noon. Tumingin-tingin ako sa paligid.
Pero hindi ko na siya nakita. Nakakagalaw na rin ulit ako noon. Sa sobrang takot ko nung time na yon, hindi na ako nakatulog pa. Inantay ko na lang na mag-umaga. Sinabi ko to kay mama nung makauwi na kami sa amin. Pero sabi niya, baka daw panaginip lang yon. Kaya nag-search ako noon at ikinuwento ko rin yon sa pinsan kong lalaki. Sabi niya, sleep paralysis daw yon dahil nangyayari din daw yon sa kanya. So yun lang po. Maraming salamat. Sana mabasa niyo po ito at mapasama sa podcast ninyo. Sa susunod, ikukwento ko naman po yung experience ng kapatid ko. Thank you po ulit. Hello po Sir Kira. Matagal niyo na po akong listener. Ryuji na lang po ang itawag niyo sa akin. Hindi ko po tunay na pangalan. At ikaw na po sanang bahalang umayos ng kwento ko. Salamat po Sir Kira. Itong kwento ko po ay matagal na pong nangyari. Nasa elementarya pa lang po ako nito. Ito po ay tungkol sa aking tito na isang gwardya sa church namin. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong relihiyon or privacy na rin po. Merong schedule ang mga members na maggwardya sa church namin. Sa umaga man o gabi po. Tapos ang schedule ng aking tito ay 8 p.m. to 5 a.m. Dati po, ang harapan ng church namin o yung sa tawid kalsada ay merong malaking puno ng mangga. Wala pa po halos mga kabahayan doon. Wala rin pong street lights. Kaya kapag gabi ay madilim po talaga doon. At nakakatakot din po. Yung church po namin ay pataas o paahon. So ito na nga po. Pagdating po ng tito ko sa church namin ng 8 p.m. ay binuksan niya na yung ilaw sa harap at likod. Yun lang po kasi yung ilaw doon sa labas kapag gabi na. Kaya medyo madilim ang paligid o ang bakuran po ng church namin. Isinasarado din po yung gate ng church namin. Magkabila ang gate po yun. At ang tabi po ng kabilang gate ay bakanting lote. At ang kabila naman ay isang malaking bahay. Pero wala pa pong nakatira. Yung may-ari daw po kasi nun nasa Amerika pa. At sa bakuran po sa gilid ng church namin ay merong 3 langka na merong duyan na pwedeng tambayan at tulugan. Doon po natambay si tito. Doon niya hinihintay yung kasama niyang gwardya na kapalitan niya. Pero isang araw daw, isang oras na siyang naghihintay ay hindi pa rin daw dumadating yung kasama niya. Ang hindi na mahintay ni tito yung kasama niya umidlip na muna siya ng kaunti. Pagod din kasi si tito galing sa bukid. Yung tito ko po na yon ay madaling makaramdam kapag may tao sa paligid niya kahit natutulog siya. Para ba siyang may spider sense? At lalong umaangat yon kapag natutulog siya. Kahit po medyo malayo pa yung tao sa kanya. Mga 12 a.m. na raw yun. Naramdaman niya na bumukas yung gate. Yung gate po kasi doon maingay po kapag binubuksan. Kaya malalaman niya kung may papasok o may paparating. Pagdilat ni tito, may nakita siyang papataas na nakaputi. Pero hindi niya raw po maaninag ang mukha nito dahil natatakpan po ng mahaba nitong buhok. Nang tignan po ni tito yung paanong nakaputi na yon, nagulat siya kasi hindi raw po sumasayad sa semento yung paa niya, kundi para daw itong nakalutang. Nang makita daw po yun ni tito, hindi daw po siya halos makapagsalita. Inuobserbahan niya lang daw ito. Nagtagal daw po ng 20 minutong paikot-ikot lang yon sa church namin. Hanggang sa bigla na lang din daw po itong nawala noong bumaba na yung nakaputi na yon. Pero yung tito ko po, sa buong time na pinapanood niya yon, ay nananalangin din po siya. At nung mawala na yung nakaputi, bumalik na lang din po agad siya sa pagtulog.
Kwento po ito ni Tito sa amin noong nagkasama kami sa paggagwardya. Ngayon po ay wala na yung malaking puno ng mangga sa tawid kalsada. Marami na rin pong bahay doon. May ilang poste na rin ng ilaw kaya hindi na madilim at hindi na rin gaanong nakakatakot. At simula po nung matanggal yung malaking mangga na yon ay wala na pong nagpaparamdam o nagpapakita. Ito lamang po ang kwento ko, Sir Kira. Kahit hindi masyadong nakakatakot, pero sana mapasama pa rin po. Marami pa akong kwentong kababalaghan, pero next time na po ulit. Ikaw na po sanang bahalang mag-ayos.